Hi mga kamis, it's been a long time. Welcome back to our channel. So ang ganap ng vlog nito ay it's our Boracay trip. And our flight mga kamis is from Laguindingan to Mactan Cebu International Airport. So it's actually a connecting flight and Mactan Cebu International Airport to Caticlan, Boracay. And we finally arrived at Caticlan Airport. From Caticlan to Boracay Island ay sasakay tayo ng tricycle. Hindi pala kami nag-avail ng agency mga ka-amaze, so nag-DIY lang kami. Pagkatapos ng tricycle ay sasakay tayo ng bangka mga ka-amaze. Nasa 270 yung fare and it takes 10 to 15 minutes to get there. And yeah, we finally arrived at Boracay and sumakay na din kami ng van para makapunta na kami dun sa aming hotel. So ayan mga ka-amaze, ito pala yung nistayhan namin. Ito ay Diamond Hotel. And we booked here for 6 days. Haggard na yan siya kasi gutom na yan mga ka-amaze. Na-amaze talaga ako dito mga ka-amaze kasi yung hotel na inistayhan namin is nasa tapat lang yung beach. Napaka-convenient at hindi mo na kailangan sumakay pa ng tricycle or van para makapunta ng beach. This was our first night mga ka-amaze, kaya nag-chill-chill lang muna kami. So this is our day 1 on our Boracay trip mga ka-amaze and we decided na mag-land tour muna kami. Nirent namin yung isang tricycle mga ka-amaze para malibot namin yung buong Boracay in one day and para mapuntahan namin yung gusto namin puntahan and para mas less hassle din siya. Ayan na, this is our first stop and it is called Keyhole Boracay. Mga ka-amaze, ito yung isa sa mga tourist attraction dito sa Boracay. Ito yung tinatawag nilang Keyhole Boracay.
On our second stop mga ka-amaze ay papunta na kami sa Diniwed Beach. Mga ka-amaze, ito na yung tinatawag nating Diniwed Beach. Apakaganda mga ka-amaze, very crystal clear yung tubig. Si Kuya videographer pala yung kumuha ng video nito mga ka-amaze para mas maganda yung kuha ng mga videos and pictures namin. At ito naman yung last stop ng aming land tour mga ka-amaze. Ito ay tinatawag na Bulabog Beach. Dito sa bandang area mga ka-amaze, maraming nagka-kitesurf dahil malakas ang hangin. Pagkatapos ng aming land tour mga ka-amaze ay ginagabihan kami, so nag-strolling kami by the beach dito sa Station 2 and Station 3. Iisang lakaran lang to mga ka-amaze from Station 1 to Station 3. Bale sa Station 1 kami nagstay at dito naman sa Station 2, dito ang madaming mga bars, restaurants. Mahaba din yung lalakarin natin dito mga ka-amaze, kaya kailangan natin ng pamalakasang energy dito. Nag-e-enjoy talaga kami dito mga ka-amaze kasi full of entertainment kasi yung Boracay. Dito mo rin makikita na maraming nagfa-fire dancing, tsaka pwede ka rin magpa-picture dyan. Grabe mga ka-amaze, nakikita ko lang to sa TV noon. Ngayon nasa harap ko na ngayon ang nagpa-fire dancing.
kumain na din kami ng aming paboritong Coco Mama. On our next activity mga ka-amaze ay mag-parasailing kami at mag-helmet diving. Kapag magbi-beach travel kasi kami mga ka-amaze ay dapat may mga activities kaming gagawin para hindi kami maboboard. So samahan nyo kami ma-experience yung parasailing at helmet diving. Going to do an activity today and it's a parasailing activity. Arriving at the destination. Let's go! Bago yan mga ka-amaze ay sasakay muna tayo ng maliit na bangka upang makapunta doon sa parasailing. Ayan na mga ka-amaze, lilipad na kami! Mas nindot daw ang ana nga kuan. Alat taas kayo chu. Alat chu. 360 mo gani. Kita man gud tananan. Ana gyud siyang inang na forma. Paano? Di kay 360 mo gud bisa asa mo gud makuha. 360 naman ang kita ani. Kaway chu. Kaway! Itaas ang bayo! Chu. Tanawa sa ubos to. Ay, naiputan ng ubos. Tanawa ba? Mamiss ni mo ng ubos ba? Hala, Chu! Din ito. Din. Hala, di ipatasok pa yun. Oh my God! Higher! 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 Hala, ipatasok! Focus. Ayaw pagkarat-karat. Chu, nalipong to. Grabe nito. Boracay din. Kita kayong Boracay. Oh my Asa kita gikan gani? Sa gani tagi. Ito. Ka experience na kita ani di. Indot pagi kayong weather. Nawang weather nito. Wala ka nalipong, Chu. Ayaw sa. Lala. Walang weather. At dyan natapos yung aming parasailing activity mga ka-amaze. Grabe challenging talaga yung parasailing. At ang next activity namin ay helmet diving. Kaya sa imong salupin, utang na mga basa. Mga basa na to.
Mga kamis, grabe ang ganda dito sa lalim ng dagat. Grabe, napakadaming isda at nakita ko na din si Finding Nemo. Nakita ko lang to sa movie noon. Ngayon, nasa harap ko na si Finding Nemo. Ang saya namin mga kamis. Gustong gusto ko talaga yung mga isda. Grabe ka cute. At ayan na nga mga ka-amaze, natapos na rin ang aming activities. Yung binayaran pala namin sa parasailing mga ka-amaze ay higit kumulang mga 2,500 per person. Kasama na yung Insta 360 mga ka-amaze para mas maganda yung kuha ng videos at pictures. Pero sulit naman yung binayaran namin kasi worth it naman dahil nag-enjoy naman talaga kami. At sa helmet diving naman mga ka-amaze, binayaran namin doon ay higit kumulang mga 1.8 kasama na yung GoPro. Need talaga mag-avail ng GoPro mga ka-amaze kasi dapat ang camera natin sa ilalim ng dagat ay waterproof. At saka meron naman ding tayong binabayaran na tour guide doon sa ilalim ng dagat at siya din yung kumukuha ng mga pictures and videos namin. Pabalik na din kami sa aming hotel mga kamis. Grabe, nasa tapat lang yung hotel namin mga kamis. Napaka easy access talaga at convenient talaga mga kamis. Ito yung view ng aming hotel mga ka-amaze. Napakaganda dahil kitang-kita yung view sa labas. Ngayong araw naman mga ka-amaze, wala kaming adventure activities na gagawin. Ano lang kami, magsa-strolling, tsaka food trip. Alam nyo ba, dito lang ako na-amaze sa buhangin. Sa lahat ng beaches na napupuntahan ko, dito talaga sa Boracay, ibang-iba yung buhangin, napakapino. Sa sobrang puti, para na siyang powder. Dito mo rin makikita yung mga locals na gumagawa ng mga sandcastles. Ito yung final result na ginawa nilang sandcastle mga ka-amaze. Napakaganda. At trinay ko din yung hair braid nila mga ka-amaze. Nasa mga 800 ata yung binabayaran ko dito. Sa isang buhok lang yan mga ka-amaze. Ito daw kasi yung sign na nakapag Boracay ka kapag may hair braid ka. Shout out dito kay ate na gumawa ng hair braid ko. Napakagaling niya. Grabe sa ganda ng result ng hair braid ko mga ka-amaze. Flex ko lang mga ka-amaze, ang ganda ng isla ng Boracay. Mga ka-amaze, nakatulog ako sa pagod kasi bukas another day naman for swimming. Another day and gusto namin ma-enjoy yung tubig dagat kaya magsiswimming kami mga ka-amaze. Sobrang sarap naman talaga maligo dito. Napaka-fresh at crystal clear ang tubig. At nag-dinner na din kami dito sa Henan. Selfie.
It's a buffet style mga ka-amaze. Napakasarap na mga pagkain nila. Nag-wine din kami at saka nag-steak. Since it's our last day in Boracay, I decided na bibili ako ng mga souvenirs para may remembrance ako. Magsa-sunset watching din kami mga ka-amaze kasi dito daw sa Boracay, napakaganda daw yung sunset dito. Ayan, stroll-stroll lang kami. Sobrang saya naman talaga dito at napakadaming turista. Dito ko talaga na-experience at na-witness yung napakagandang sunset mga ka-amaze kasi napakalaki ng araw. Na-try din namin yung fire dancing sa harap namin mga ka-amaze. Grabe, ang sobrang saya naman talaga. Since it's our last day in Boracay mga ka-amaze, ay nag-breakfast muna kami bago kami mag-check out sa aming hotel. Dito kami parating dumadaan, nasa tapat lang talaga ng aming hotel, patungong Station 1, Station 2, and Station 3. And that was all for our Boracay travel vlog mga ka-amaze. Sobrang na-miss ko na agad yung Boracay mga ka-amaze. For sure, ito yung beach na babalik-babalikan ko. Isa to sa mga favorite beach ko at looking for more adventures sa Boracay soon. Thank you for watching mga ka-amaze and stay tuned for our Palawan vlog. Don't forget to like, share, subscribe Amaze World Ranson.